We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Duwang parasira sa Catanduanes, lugadan sa pambabadil kan kapulisan. PNP nagpaliwanag. Mga nagigibunin palaspas, sibut na para sa Domingo de Ramos. Asin, rinibong sunflowers, atraksyon ngunyan sa Ligao City. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, unina ang Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan. Mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live, halidigdi sa GMA Complex sa Naga City. Ako po si Kate Dolovieres. Lugadan ang duwang parasira sa San Andres, Catanduanes. Makalihis na pagbabadilon kan kapulisan. Mga parasira, imbwelto sa buot sa illegal fishing sa lugar, asin pig-apunan panin dinamita ang mga otoridad. Si Rosie Nieva nakaalerto. Lugadan ng duwa sa 5 parasira na nasitakan kapulisan, bantay dagat asin Municipal Agriculture Office na imbwelto sa iligal na pagsisira. Ini makalis pauranan subot nin balakan kapulisan ang nasambitan ng grupo. Sigon sa San Andres MPS, banggikan Marso 15 kan magkondusir nin Seaborne Patrol ang mga otoridad sa kadagatang sakop kan San Andres, Catanduanes, kung sa inaaktuhan ang 5 parasira na imbwelto sa iligal na gibo. Aminado man ang PNP na nagpaputok sinda nin badil, alaga depensa kan mga ini. Ang ginawa po nila ay nagpaandar ng kanilang motor at hinagisa nila ang mga operatiba ng bigas-bigas. Dahil sa pagkakaano po na may danger po sa kanilang buhay, nagkaroon po ng pagpaputok ang ating kapulisan para matigil po sila. Makalis maaraman na igwang tinamaanin bala. Ang mga pulisman subot ang nagdara sa ospital sa mga ini. Na-recover sa mga parasira ang mga fishing paraphernalia. Aminado ang duwang parasira na igwasindang darang kompresor. Alagad pinahimutikan kan mga ini ang dapit sa subuot bigas-bigas na inapuninda sa mga pulis. Opo sir, aminado ako may kompresor. Dahil po kaming darakaan. Dahil ako po sir, nakalugmog po kami sir, nagkapagod po kami sa matama po kang mga bala, kang pagpaputok nila. Dahil po kami tinapok sir, dahil po kami nakakaiyan. Sa ngunya nagpaparahay pa sa ospital ang duwang parasira, mantang pinalibre naman ang tulong kaibanan kan mga ini. Pangapudan man kan pamilya kan mga biktima na magkaigwanin hustisya ang ginibong pangbabadil kan mga otoridad asin tabangan sinda sa pagpapabulong sa mga ini. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. 10 micro-gasoline station saan ipinasarado kan lokal na gobyerno kan Bulan Sorsogon. Ang nasambitan ng mga tindahan na pag-araman na kulang sa maninigong legal na dokumento, alagad padagos na nagpapabakal nin gasolina. Ang microgas stations mas salbado subuot kumparar sa mga nagtitinda ning tingi-tingi na gasolina na nasa bote. Alagad, kay puhan man giraray na magkuanin permit ang siisay man na maoperar kaini. Obheto kaini na masyerto ang seguridad kan publiko asin malikayan ang anumang aksidente. Pinurbaran man na kuananin pahayag kan news team ang mga imbweltong negosyante, alagad nagsayuman na ang mga ini na maghampang sa kamera. Na bago po mag-operate ng ganitong mga negosyo, dapat compliant muna sa Department of Energy. Bago magsimula ng ganitong business, dapat kumukonsulta muna sa opisina dapat. Bagas na nasa 35 pesos ang kada kilo pig-oprisir kan kadiwa sa Naga City. Dugang na diskwento pig-oprisir pa sa mga PWD, senior citizens as in 4Ps beneficiaries. May report si Chris Novello. Sa ibong kan pagiging senior citizen amin na nagpila para makabakalin baratong bagas si Corazon Navia kang Naga City. Day nasubot niya inisip ang halawig na pila nganin makabakal sa naning baratong bagas. Gurano po ang bagas ngayon sa sentro, sobra. Lampas pa sa senior.
Si Sofia Elmido man alas 7 pa sa nasubot nin pagkaaga, nagpasiring sa niya para makabakal nin baratong bagas. Como 4-piece beneficiary, digit na sa nasubot ang nababakal kan itinataong rice subsidy kan DSWD. Makakamura na kami. Makakatabang pa sa mga aki ko tangani daw paano. Si sobra kang binabakal ming bagas na regular, digdiyo, ano ko pa sa balon kang aki ko. Pigkoprosir kaya kan hensya ang bagsak presyo na bagas sa ginibong kadiwa sa kantidad sa ng 35 pesos per kilo. May 5 pesos mang diskwento sa mga senior citizen, PWD as in 4-piece beneficiaries. Harayo ini sa presyo kan bagas na nababakal sa Naga City People's Mall na nagkakawat sa 52 hasta 62 pesos ang kada kilo. Hali subot ang mga pigbabakal na bagas sa 3,500 kilong gikan sa Manaylain na Irrigators Association sa rehiyon na binakal kan na hensya. So kinausap natin itong mga irrigators associations natin, mga farmers natin dito sa Bicol. Nagkausap-usap naman kami na sa presyo naman na 35, hindi naman sila lugi na. No? So sabi ko, pwede naman nating i-share. Sa ibong kaini, limitado sa nasa 5 kilo ang pwedeng bakalon kan sarong para bakal. Kaibanan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. PDRRMC Emergency Operations Center kan Camarines Sur asin Camarines Norte naka-red alert na para sa Semana Santa. Otoridad may pagirumdum sa mga mabiyahe. Kung ano yan, aramon ta sa pagtutok live ni Jessica Kalinog. Jessica? Kate, sa Domingo na anpuon kan Semana Santa, sin kasabay ka iya na piga-antisiparan man na igwa ng mga mabiyahe papuli sa saindang mga probinsya. Kaya ngunyan pa sana ang Land Transportation Office padagos naman ang pagirumdum asin kampanya dapit sa road safety. Mantang paparanina ang Semana Santa, mga simbahan sa probinsya kan Camarines Norte ang regular na lilibuton kan mga kabuhan kan kapulisan. I-deploy man ang mga tourist police sa mga pigtataong lugar. Ini komo pagpapasiguro kan seguridad asin pagiging salbado kan mga mabisita iglesia. Sa kasalukuyan po ang ating lahat ng kapulisan dito sa Camarines Norte ay naka-alert alert. At pinapuntahan po natin ang lahat ng mga terminals na kung saan magiging unang-unang busy yan. Itinaas naman kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa red alert status ang PDRRMC Emergency Operations Center kan probinsya. Katakod ini kan Semana Santa asin magiging epektibo poon Marso 20 hasta Abril 3, 2024. Mahigot naman ang preparasyon kan Ragay Municipal Police Station para sa piglalaomang paggabat kan bulos kan trapiko sa saindang nasasakupang mga lugar poon Miyerkules Santo. Mababa ang reblocking dito po talaga kaya po talagang most probably magkakaroon po ng traffic. Pero meron na po tayo dyan na alternate na pwede natin dadaanan. Pwede po silang dumaan sa Bugon po. At yung mga nakapasok naman na po, dadapos sila pa binaan sa labas po dito sa bayan. Padagos man ang kampanya kan Land Transportation Office Bicol sa importansya kan pagrekisa kan blow bagets kan lunadan o an battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine, tire, asin syempre, ang salud kan mismong mamaneho kaini. Para ma-prevent na maabala ang biyahe ta. Kung maraot dyan sa alanganin, taday tapig-check si mga level kang oil for example or fuel o kaya si mga gulong. Kung ang inflation day tama, posibleng maabala or maraot ang lunadan sa alanganin. Apwera kan blow bagets. Dapat mandaang tandaan kan mga motorista na sa saindang pagbiyahe, dapat updated ang saindang lisensya asin rehistro kan daradarang lunadan. Ang pigre-recommenda Kate kan mga otoridad kung mayo man ninpigahabol na oras day na magsabay pa duman sa volume kan mga biyahero nya na Semana Santa. Siring man na mag-check kan mga advisory manungod sa road rerouting nganing makaiwas man sa trapiko o asin maabala pa ang sa indang pagbiyahe. Kate? Jos Mabalos, Jessica. Mga nagigibunin palaspas sa Naga City nagpupuunang magdisenyo para sa maabot na Domingo de Ramos o Palm Sunday. Kahulugan asin importansya kan palaspas sa pagpuun kan Semana Santa. Aramon ta sa report ni Chris Novello. Pirang aldaw antes ang Domingo de Ramos sibot na si Jason sa pagibon nin paper flowers na ibubuktak na dekorasyon sa mga palaspas. Kasabay kaini aminado ining padipisilan ngunyan ang paghanap nin dahon ning oliva. Masakit po din kaya tama yung nagtatanong.
Minsan po nagkuha kami tinambak, nabwa, basta rayo sa naga. Duman kaya may nagtataranong, digdi mayo kami makuhanan. Sa Barangay Lupiasin Pipian sa Banwaan ng San Fernando, Camarines Sur, nasusog kan news team ang nagkapilang residente na nagpapabakaling dahon ng oliva. Pirang aldaw subot ang test ang Domingo de Ramos, may mga nagpapareserba naman subot sa Sainda. Kumun ining ipigdadara sa Naga City, asin sa kasentrohan ka na sambitan ng Banwaan. Siguro po sa laog kang mga sarong bulan may kabanga, igwa naman nagluluwas na ano. Sige lang. Po. Susug ki Father Domingo Florida, hararob ang importansya asin kahulugan kan palaspas, asin pag-obserbar kan Domingo de Ramos. Ini minasimbolo kang pag-ako niya to kay Jesu Kristo bilang satuyang paratubos, bilang iyo ang satuyang kagurangnan. Alagad sa pag-ako niya to kay iniyo, anong pigahagad kay ini sa satuya, ang paghinanyog kan sa iyang pasyon, kan sa iyang pagsakit. Ang benditadong palaspas kumuna piglalaag sa mga pinto o bintana kan mga harong, nganing mapahali ang mga maraot na espiritu. Ang mga palaspas man ini ang pigsusulo asin ginagamit tuyong Ash Wednesday o ang papupuon kan panahonin Kwaresma. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Cast asin production staff kan an Pasyon ni Cristo nagigibon sa Banwaan ng Calabanga, Camarines Sur, puspusan na ang preparasyon. Mantang DOH Bicol may pagirumdum sa mga mapenitensya sa maabot na Semana Santa. Ini asin an iba pang detalye aramon sa report ni Jessica Calinog. Para sa mga taga-Calabanga, an Ash Wednesday kan Pebrero 14, bako sa ng senyales kan pagpuon kan Kwaresma, kundi senyal man kan pagpupuon kan sa indang preparasyon para sa nakatuodan na pagpapahiling kan Pasyon ni Kristo. Siya ang Mesiyas! 150 ang mga karakter, asin 150 ang production staff an mabilog kan an Pasyon ni Kristo 2024. Lambang saro sa inda, debosyon na makukonsiderar an pagbalidigdi, asin sarong paagiman nin pagpepenitensya. Sigon ki Jerome Ordoves, realistic asin semi-realistic ang mga theatrical act na sa indang gigibuhon, nganing maipahiling ang mga nagin agi-agi ni Jesus, antes asin makalihis na ipako sa krus. Ang pagpapako, ma'am, ano man yan, ugaman, ano lang, mga props lang po yan. And di man talaga siya itong pigpapako talaga sa kamot. Prepared man siya, physically prepared man ang samuya ning makrais ngunyan. Sa gabos na karakter, an maganap na Kristo ang pinakamasasakitan. Nagpreparar man da sindanin ma-double digdi en kasong kaipuhanon kan pagkakataon, urog na ngunya na labian init kan panahon. Sa mga mapartisipar sa mga aktibidad durante kan Semana Santa, importante na mag-inom nin dakol na tubig sigon sa DOH Bicol Center for Health Development. Maghanap nin masisirungan paminsan-minsan, asin ibitaran na magbitis kung maiba sa prosesyon. Pwede itong mag-cause ng burn sa ating mga paa kung mas mahaba yung exposure nito sa init. Pigdidisganarman kan ahensya ang aktwal na pagpapapako sa krus o pagpakol kan sa diri, komo paagi kan pagpepenitensya. Posible kaya ining magkausa nin bacterial infection o tetanus sa sarong individual. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Katakod kan pag-obserbar kan Semana Santa makakaibanan niya tuong niya na hapon si Reverend Father Glenn Ruiz, Director kan Archdiocesan of the Liturgical Commission, asin Rector and Parish Priest kan St. Jude Tadeus Parish. Diyos marahay na hapon po, Father Glenn. Diyos marahay na hapon man po sa Indogabos. Opo, Father, katakod po kan pag-obserbar kan Semana Santa. Ano po ang pirming pagirumdum kan simbahan sa pag-obserbar ta kaini? Gura no po kaimportante ang pag-obserbar kaini para sa simbahan asin para man sa mga Katoliko? Iya po. Ang satuya pong Semana Santa, yung pagpahayag kang pagtubod kan mga Katoliko, yun ang pinaka-pagpahayag kang pagtubod. Kaya yun ang pinakapuso kan pagtubod kan mga Katoliko na kung saan tinatawaning doon ang pagirumdum sa pagsakit asin pagkagadan asin ang pagkabuhay ni Jesus kaya niyang minatao
ting dakulang puso kang selebrasyon kang Semana Santa. Father, ano po ba ang mga dapat, as in dapat nagibuhon tuyong Semana Santa? Ano po si tamang pag-obserbar kaini? Sa pagtarampasan na kang Semana Santa, tinatawan na tulos kita ning dakulang giya na lugod ang sining Semana maging sarong Semanang Santa, sarong banal na Semana na kung saan tatawan ta ang mahalaga ang pagpamibi, pagsakripisyo, asinurog sa gabos ang mga gibong herak sa mga nangangaipon nyatong mga tugang. Kaya siguro po ang satuyang magayon na sa itong repasuhon, bako sa na po kitang maging bakasyonista, kundi makisumaro kita sa mga gibo kan gabos na Semana Santang mahiling niya itong selebrasyon. Bako lang po kitang maging turista na naghihiling, kundi maging parte kang selebrasyon kang Semana Santa. Tanganing ang Semana ini Santa, asin patuson kita kang Diyos nun na presensya ning kagurangnan. Huring kaputan na sana po, Father, ano po ang mensaheng maut nindong ipaabot sa publiko para sa pag-obserbar kan Semana Santa? Sungunyan po ang sa pinakadakulang bagay na pagirumdom sa pagsilibrar niyato kang Semana Santa, lugod sa laog na ini kang sarong Semana, kita magkaigoning pagbabago ning buhay, asin makuha niya to ang pano asin dakul-dakul na biyaya. Sabi nga ni kan tagob-tagob ning pagkakataon ning biyaya ang Semana Santa. Kaya makukuha tayo ni sa selebrasyon. Kasi nurog sa gabos, kita man lugod patuson kang Diyos nun na pakisumaro sa satong mga tugang na manangangaipo. Tanganing ang satuyang buhay, tunay talagang nagselebrat kang Semana Santa. Alright, Diyos mabalos po, Father Glenn Ruiz. Pigdeklarar na kan pag-asa ang pagtapos kan amihan season. Asin opisyal nang nagpuon ang dry season o tig-init. But sabihon mga kapuso, lauman na ang mas matindi pa na init asin arasas kan panahon sa mga masunod na aldaw asin semana. Pero daibuot sabihon kaini na mayo ng mga pag-uuran. Basado sa datos kan Metro Weather, posible pagiraray ang uran sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, asin Sorsogon. Posible man ang uran sa iba pang parte kan nasyon. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Sarong grass fire ang nagbungkara sa porsyon kan Almeda Highway sa Concepcion Grande, Naga City pasado alas 8 kasubagong aga. Tulos na naglakop ang kalayo huli taharos alang na ang kaduduutan sa lugar. Marikas ining pigrespondehan kan mga personahe kan BFP Naga. Padagos pa man na pigaaram kan mga otoridad ang pigpunan kan kalayo. Sa datos kan BFP Naga, puun Enero kan presenteng taon, uminabot na sa 19 grass fire asin rubbish fire incidents ang naikurit sa syudad. Mas halangkaw ini sa 11 insidenteng naitala sa parehong peryodo kan 2023. Dahil sa alang ang texture, madali talaga siyang masulo, no? So, ang satuya na lang pangapudan sa tuyang mga kababayan na maging responsable kita kasi ang hipatura kang Naga City Fire Station, siguro dahil man kita nagkulang sa kampanya and ugnayan sa barangay. Filing kan income tax return, deadline asin mayo ng extension sa April 15 susog sa BIR. Apara kan penalidad, may kaso kayang kakahampangon ang taxpayer na daing nagbabayad nin buwis. Aramon ta sa report ni Chris Novello. Sa April 15 na ang deadline kan pagsumitir ng income tax return sa Bureau of Internal Revenue. Ini ang pagsumitir kan mga individual na imbuelto sa trade, business o propesyong may man na source of income. Si Rosette Aminadong nalingawan ang pagsumitir kaini, gibukan pagiging sibot sa iyang mga aki. Pwede po, medyo busy pa sa estudyante pero may calendar naman ako. Susog sa BIR, mayo ng extension na pinal na ang deadline sa pagsusumitir kan ITR sa April 15. May mga interventions naman subot ang ahensya nga ning mas mapadali asin mas convenient ang pagsumitir ng income tax return siring sa online.
Hinali naman subot ang pulisiya na may penalty ang sarong taxpayer na nagbayad sa Revenue District na daini nagparehistro. Available naman subot sa website kan ahensya ang mga forms na kinakaipuhan kan mga taxpayer. Dahil doon sa bagong law natin na ease of paying taxes, na you can file anywhere and you can pay anywhere. So wala nang wrong venue. So wala nang reason para ma-delay. Unlike before the passage of the ease of paying taxes, kung saan ka naka-register, doon ka magpa-file. 500 pesos na penalty ang kakahampangon kan sarong taxpayer na di makakapagsumitir ng ITR on time. Makukonsidera naman subot na tax evasion o krimen ang ipagsumitir ng ITR ning duwang magkakasunod na taon. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Pigroso nin mga aplikante ang ginibong job fair sa Ligao City, Albay. Ang nasambitan ng aktibidad, highlight kan selebrasyon kan 23rd Cityhood Anniversary kan syudad. 41 na mga ahensya asin opisina sa local asin overseas ang nag-opresir nin manlaen-laen na trabaho. Durante kan aktibidad, 200 na aplikante unhired on the spot. Target kan LGU na sa paagi kan job fair na ini, masolusyonan na ang problema sa unemployment sa syudad. The hiring is done locally, but however, they can get positions not only for local jobs, but for national and international. Kasi at least, mas napapadali po yung transaction, yung process po na direkta na po kami talaga sa mga agency. Mga LGU pigsugo kan DILG na hanapan nin ruta ang mga e-vehicle. Pagdakol kan e-vehicle users sa Naga City na nonotaran na, kaya ang mga bike lane sa syudad planong irehabilitar. Ang detalya kan baretang yan sa report ni Chris Novello. Ikatulong e-vehicle na ini ni Sheila de Salisa kan Barangay Bagong Bayan Sur, Naga City. Apwera sa tipid sa gasolina asin mas kumbinyente, mas madali subot siya nakakapasiring sa sayang mga dudumanan sa kasentrohan kan syudad. Alagad sa haros tulong taon niyang pagmamanehon in e-bike sa subot sa nanotaran niya ang mga obstruction sa dalan lalo na sa bike lane. Puro man po kaya si bike lane, ang ginigibo po kang mga four wheels na nga sasakyan na darakula, pinagpaparkehan man po ng dato. Katakod kaini basado sa Section 11 kan RA 11697 o Electric Vehicle Industry Development Act, pigsugo ni DILG Secretary Benhur Abalos ang mga LGU na hanapan ng rutang maagihan ang mga e-vehicle. Ninulis na nagdadakol na numero kaini. Ang Naga City Bike Board may mga identifikado na subot na ruta para sa nagdadakol na e-vehicles. Inisubot ang mga bike lanes sa nagkapirang tinampo sa syudad na planong irehabilitar asin i-expand pa sa mga national road. Accessible man subot ang mga bike lanes na ini na harani sa mga opisina simbana sinibapa na may sukol na 1.5 meters na kasya maginan mga e-vehicles. So yung manggiraray ang gagamito ninda. Ito kasi mostly inaagyan man to kabus ng mga establishment including si government, sa hospital, sa churches. Itong rutang ito ano mi lang i-maintain mi tapos ayusin man na maray para magamit man ka mga e-bike. Kabali sa mga lalaganan ng bike asin e-vehicle lanes kan syudad ang mga tinampong pinapahiwa sa syudad. Dangapodan man si Hernandez sa ibang road users na irespeto ang bike lane asin ibitaran ang pagpark digdi na nakakausa ng obstruction. As of December 2023, uminabot na subot sa labi 2,500 na e-vehicles ang rehistrado sa Naga City Bike Board asin padagos pa subuot ang pagdakol kaini sa kunyan. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Otoridad sa Pasakaw Port na sukulan kakayanan sa pagresponde sa insidente nin pambobomba. Simulation exercise, ginibo ko mo parte kan pag-andam sa pagruso kan mga pasahero sa pantalan sa Semana Santa. Si Chris Novello para sa detalye. Nasukol ang kaandaman kan mga otoridad sa Pasakaw Port sa pagresponde en kaso may mangyaring pagsabog sa pantalan. Sa ginibong simulation exercise kasabago kan kabuhan kan Philippine Coast Guard, PNP sa iba pang grupo, ipinahiling digdi ang pagresponde sa sarong kahon na pigtutubod ang igwang laog na bomba. Pinahiling digdi ang kaandaman kan mga otoridad sa pagresponde sa mga iridong sibilyan makalis ang pagsabog. Pinaka-main objective nito is anticipate ito sa mga insidenteng ganito, yung bombing nga. And connection din sa Semana Santa dahil next week umpisa nang magdagsa ng mga pasahero dito sa pantalan, kaya
na-initiate natin na magkaroon ng drill na ganito. May SIMEX man para sa pagresponde in kaso magbungkaras ang kasulo sa lugar. May mga dapat pasubot na i-improve sa mga masunod na SIMEX na planong gibuhon kada quarter para mas masyerto ang seguridad sa pantalan. May mga simpleng kakulangan lang naman yung sa communication, may mabagal dumating yung ibang agency. Siguro yun ang mas dapat i-improve. Mientras tanto, andam naman ang mga otoridad sa Banwaan sa pagrusukan mga biyahero ngunya na Semana Santa. Nag-request na subutan mga ini din augmentation personnel nga rin masyerto ang salbado ng pagbiyahe kan mga biyahero. Kay Banan si Gerald Gandia, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Kasabay kan mainit na panahon, garo nakabuelo man ang pagtalubo asin pagpapahiling nin gayon kan mga burak na sunflower na nakatanom sa atubangan kan Ligao City Hall. Anasambitan ng mga burak, kabale sa mga pigkukonsiderar na piguorgulyong produkto kan syudad. Apera kaini nakakatabang man ang gayon kan mga namumukadkad na sunflower sa pag-uswag kan turismo kan Ligao. Hulitaan pirang napapaagi sa lugar, di nanggad pigpapalagpas ang pagkakataon na magpa-picture sa mga burak. Nakakaganda po talaga siya sa ating kapaligiran po. Pag nakakita ka po ng sunflowers, para ka po, wow! We all know naman po, di ba? Pag bulaklak, sobrang ganda po sa paningin. Tapos nakaka-refresh pong tingnan. Junior Altas asin Latran Squires mahampangan sa Do or Die Game 3 kan NCAA Season 99 Juniors Basketball Finals sa aga. Ang detalye sa report ni Rosie Nieva. We're not there yet. Ang hirap sa struggle. Pasensya na, umiyak ako. Pero, we're not done yet. I thank the boys, they fight. Hindi ako magaling, si God ang magaling. To God be the glory. Naging emosyonal ang head coach kan Perpetual Junior Altas na si Job Cleopas makalistablahon ang serye kan NCAA Season 99 Juniors Basketball Finals kontra sa defending champion Latran Squires sa score na 91-90. Alagad iarog kon sa iyang kamunduan kan nadaog sinda sa Game 1, Tears of Joy man ang nagbulo sa Game 2. I told them, you know what guys, alisin ko na yung galit ko dito. But I want you to fight. Let's just play basketball, dive the ball, go hard. And we'll see kung anong talaman ko. And then the boys responded. Kaya sobrang napaiyak ako kanina. Sabi ko, hinihakap ko yung mga players when ongoing the game. So, I really appreciate the competition ng kabilang team. So, it was, hats off to them. They played well today. Sigon sa best player of the game na si Jan Pagulayan, ibang Perpetual team ang nagkawat sa Game 2 kumpara sa Game 1. Anong Game 1 po, hindi ko po, parang bagsak po yung katawan namin, parang hindi po namin alam anong nangyari nung Game 1. Kaya naman po namin sana nung Game 1. Nung Game 2, parang pinag-usapan po namin lahat, nag-huddle po kami na laban na po, ito na po, wala na pong bukas, now or never nga po sabi ni Coach Chop. Gikan sa now or never para sa Perpetual sa Game 2. Sa aga aldaw nin Sabado, do or die naman para sa kampyonato ang duwang grupo. So mga players ngayon, sabi ko, alam kong sobrang lakas talaga ng Litran. And it's just a blessing today. And then I don't want to say that we're gonna take that Game 3, but God only knows that. We'll just do our thing, we'll just go hard, and then no expectation. Sabi ko lang naman sa kanila, it's just a test. So nanalo kami ng Game 1, nanalo yung Perpetual ng Game 2. So parang pinasarap lang. So I'm excited going to Game 3. So it will be a pitbull fight going to the Saturday. Kaya day palagpason ang Do or Die Saturday kan NCAA Season 99 Juniors Basketball Championship, Sabado, Marso 23, alas 9:30 nin aga, live sa GTV. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hala sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV,
Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Happy weekend mga kapuso, ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.